The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Palang hapon po sa ating lahat. Muli, magandang hapon po sa lahat ng ating tagapagpakinig at maging sa ating tagapagpanood. And welcome po sa ating program sa hapong ito, Counseling Time sa radio. We are live sa ating Boracay Malay streaming, and also we are live sa ating Radyo Boracay 106.1 FM. And also, naririnig po tayo sa ating mga online radio apps and web. And we praise God sa pagkakataong ito na tayo muli ay makapagpahayag ng salita ng Diyos na maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. And ito po ang inyong lingkod, Pastor Gideon Nanet ng Boracay Grace Christian Fellowship, na nagdadala ng mensahe na magbibigay po sa atin ng lakas ng loob at maintindihan po natin na ang ating kaligtasan ay nasa ating Panginoong Hesukristo lang. Saan man tayo, saan man kayo, nasa bahay, nasa trabaho, naglalakad, nagbabiyahe, at anuman ang katayuan po natin sa ating community, nawa ang panalangin po natin ay mararamdaman po natin ang presensya ng Diyos. So yes, we praise God for this wonderful opportunity na tayo muli ay magkasama. Anyway, sa ating mga internet radio apps, nakikita po tayo at naririnig po tayo sa MyTuner, Watch Your Radio, and then sa Radio Philippines, and also sa Instant Radio, and also sa ating live online radio. At magandang araw po sa lahat ng mga kababayan po natin na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, mga OFW po natin. Kasi may time na hindi tayo makapag-live, may time na hindi kayo makasubaybay sa ating mga program po dito sa ating radio station, but through internet radio, nare-replay, naririnig, and even also sa YouTube, ng Boracay Malay, ng Radyo Boracay, nandyan po tayo. At hindi lang po tayo ang nagdadala ng mensahe, kundi marami, tayong mga kasama, tawag natin dyan, teammates, na nagpapahayag ng mensahe ng Diyos para na makatulong kahit papano. And sa ating mga kaisla dito sa isla ng Boracay, magandang hapon po sa inyong lahat. And then sa ating mga kabarangay, especially sa aming barangay dyan, sa Barangay Yapak, magandang hapon po sa inyo dyan. And also, we would like to greet a blessed afternoon sa ating mga kaibigan dyan sa mainland at maging sa ibang lugar, na kung saan naririnig, na subaybayan po tayo, at maging sa ating mga partners in the ministry, especially yung Boracay Grace Christian Fellowship and the Lifeway family. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta, maging sa inyong mga panalangin at maging sa inyong mga encouragement. And sa lahat ng mga kaibigan po natin, around the globe, sa ating mga friends, online, thank you for your encouragement, and sana marami pang mag-share ng gospel, magli-lead ng time na kung saan makapag-reflect po tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ang ating panalangin, ang ating
hiling sa Panginoon na makilala natin siya sa pamagitan ng kanyang mga salita. At sa pamagitan ng kanyang mga salita, maunawaan po natin ang kanyang kalooban at magawa po natin ang kanyang kalooban. Yes, hindi po tayo nag-share. It is dahil may religion po tayo, nag-share po tayo dahil ito po yung kalooban ng Diyos na maibahagi po natin. No? Kasi ang Panginoon, gumagalaw siya, nangungusap siya. Ang Panginoon po natin, nagsasalita siya sa mamagitan ng kanyang mga salita na isulat sa banal na kasulatan, no? Ang Bible. No? And sa hapong ito, it is our joy, no, na mabati ang ating mga kaibigan, no, kapatiran na nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays, no? Magandang hapon, and may the Lord continue to bless you, no? Sa mga listeners po natin, sa mga kababayan po natin, and even sa ating mga mahal sa buhay na nagse-celebrate ng kanilang birthday. At advance happy birthday din sa mga mag-celebrate ng kanilang birthday sa linggong ito. And today is March 15, no? 2026. Kung titingnan po natin, ang bilis lang talaga ng panahon, no? And purihin ang Diyos na nabibigyan po tayo ng pagkakataon na maranasan, no? Masilayan natin ang kanyang kabutihang loob, no? Kagandahang loob, kasama ng ating mga mahal sa buhay, kasama ng mga taong nilagay ng Diyos, no, sa atin. And today, no, is another opportunity na we can talk, no, we can share. And our topic is about our response, no, to current situation, no. Mga pangyayaring nangyayari na talaga, no, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating kapaligiran, sa ating bansa, at maging sa buong mundo. May mga positive, but kung titingnan po natin, mas more on ang negative. And paano po natin ito tingnan? Paano po natin ito harapin? No? Paano po natin malampasan ang mga bagay-bagay na to, no, na nangyayari? Yes, may mga bagay na control po tayo or makukontrol po natin, at may mga bagay na hindi po natin nakukontrol, no? Beyond our control. And paano po natin ito harapin, no? Or paano po natin ito i-handle? Yes, may mga issues, no? May mga problems, no? May mga, tawag natin dyan palagi, uncomfortable situation, no, sa buhay natin. Maging sa personal man, maging sa relationship, maging sa family, maging sa workplace, or kung ikaw po ay nag-aaral, no, sa pag-aaral natin ngayon, at maging sa ating pananatili at paninirahan, kung saan man tayo nilalagay ng Diyos. And ang kagandahan, ang Diyos po natin, sa pamagitan ng kanyang mga salita, nagbibigay gabay sa atin sa mga pangyayaring nagaganap, no? Sa mga sitwasyon na nangyayari sa mundong ito, na palagi nating napapanood, naririnig, maybe. And ang kagandahan, ang Diyos po ay may pangako, no? Ang Diyos po ay may propesiya, no? Ang Diyos po ay nagsasaad ng mga katotohanan, no, na maging handa po tayo at magkaroon po tayo ng karunungan, no? And nagbibigay siya ng principles, no, sa buhay natin, especially sa atin ng mga mananampalataya, that the Lord work, no, sa buhay natin, no? 'Di ba, sabi ng Romans 8:28, all things work together for good, no? Gusto niya na maintindihan, no? At we will respond in a biblical way, no? Especially sa mga challenges, no? And we are living, no, in a challenging times, no? And hindi po tayo exempted, no? Especially sa mga bagay-bagay na nakikita at nararanasan po natin ngayon. So, at this point of time, no, manalangin muna tayo. Let us pray. Lord, we thank you for this wonderful time na ibinigay niyo po ang pagkakataon sa amin na magkaroon ng
reflection, discussions, magkaroon, Panginoon, ng time to look back sa inyong mga salita at matingnan din ang sitwasyon ng aming buhay, ng takbo ng aming panahon. And Lord, we thank you for this wonderful opportunity na magamit po namin yung technology, magamit po namin ang network, ang radio station at ang mga taong nasa likod nito, na kung saan ikaw po ang Diyos na mapagmahal, puno ng awa at biyaya, na nangungusap at gumagawa talaga ng paraan na maging aware po kaming lahat at magkaroon po kami ng pagkakataon na kilalanin ka sa aming buhay. Lord, I pray for your blessing sa lahat ng mga listeners ng Radyo Boracay, sa lahat ng families na sumusubaybay, sa mga individual, Panginoon, na naghahanap ng katotohanan, maraming katanungan. Lord, sana matagpuan po nila ang kasagutan at magkaroon, Panginoon, ng katotohanan ng kanilang mga buhay na kung saan mapanghahawakan po nila na magamit mo namin sa pang-araw-araw na buhay. Lord, we pray for your blessing maging sa aming mga kaibigan online. May advantage po dahil nakikita po kami, hindi lang po naririnig. And we pray for your blessings upon them. And also, Lord, may you continue to use the internet, the technology to reach out more people, more families, more individuals for your glory and honor, that we will see, that we will experience, that we can be saved through your Son, Lord, the Lord Jesus Christ. And Lord, today and this afternoon, we commit to you our time together as we discuss this topic, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. So muli, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na nabigyan po tayo ng katotohanan, no? Ng kanyang mga salita na nagsasaad kung ano yung ginawa niya noon, ano yung mga nangyari noon, ano yung mga sinabi niya noon, at kung ano yung ginagawa niya ngayon, no? Naging fulfillment, no? Ang mga pangako niya, ang mga propesiya niya, at maging sa pangako niya in the future, no? At kung titingnan po natin, our solution, no, sa ating mga struggles, sa ating mga problems, sa mga challenging times sa ating buhay, ay nakasalalay po sa ating Panginoon. And this is the very reason, no, kung bakit makapagpatuloy po tayo. It is because with God, no, nothing is impossible with God, no, maging overcomers po tayo. But as we look, no, sa ating topic this afternoon, ano ba yung current situation? No? Nagtatanong po tayo, ano ba yung nangyayari na ngayon sa ating buhay? No? Maging sa buhay ng ating pamilya, no? Sa sitwasyon ng ating lugar, sa mga nangyayari. No? So naririnig po natin sa mga news, no? Naririnig po natin na may mga kaguluhan, may mga struggling moments, no? And may mga naisulat po ako dito at may nakita, no? May na-research, no? Na ito po yung sitwasyon as we evaluate, no, the current situation right now sa ating kapanahunan, na isabi na yan ni Pablo, no, kay Timothy, na sabi niya, Timothy, in the last days, no, perilous times, no, shall come, no? At ito na nga ang sinabi ni Pablo at nangyayari, no, sa atin. Ano ba yung mga perilous times na sinabi po dito? Kung ating mabalikan, ang Diyos po ang may akda, siya po ang nagbibigay ng standard, no? Siya po ang nangungusap at patuloy na nag-aayos, no, para maging maayos po yung ating buhay. But because of our status, no, that as a human being, we fell into sin, we rebel against God, we turn away from Him, no? We turn away from God. May tinatawag tayong moral, no, decline. Hindi lang sa mga kwento noon, kundi maging sa ating sitwasyon ngayon. Nakakaranas po tayo ng pagbaba ng moralidad,
nagbababaan, no? Kung baga sa presyo no, ngayon, nagmamahala, no? Yung moral values naman natin ay bumababa. Bakit? Ang tama ngayon ay naging mali at ang mali ngayon ay naging tama. Maraming tao ang nagre-reject sa katotohanan. Maraming tao ngayon ang kumukontra, hindi man verbally, but through their lives, through their actions, through their lifestyle, nagre-reject sa Panginoon. As we base yan sa sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Nagkaroon na ng universal flood sa time ni Noah, sa Genesis chapter 6. At isa sa mga factor doon is yung pag-decline ng kanilang morality. Ayaw nilang magpasakop sa Diyos, ayaw nilang sumunod sa Panginoon, kung ano lang yung gusto nila, yun ang masusunod. Kahit yan po ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, ang kasalanan ay nililegalize, no? Na naging normal, no? Gusto nang i-normalize, no, ang kasalanan. And yun yung current situation po natin. Nakakatakot, nakakalungkot, pero yun yung sinabi ng Biblia that in the last days, sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy, no? Verses 1 to 5, that in the last days perilous times shall come. And tingnan po natin, no? Ang sinabi po dito ni Paul, no? Sabi niya, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasures, rather lovers of God. So, we are living in that scenario right now. What should be our response? That's the question. Bilang taong gustong lumapit sa Diyos at kumikilala sa Panginoon, what should be our response? So as a believer of God, as a follower of Jesus, we need to stand for the truth. Kung ano yung sinabi ng Diyos, ano yung nilikha ng Diyos, ano yung niloob ng Panginoon, mananatili tayong manindigan sa katotohanan. Ano yung sinabi ng Biblia? Hindi kung ano ang pabor sa tao, ano yung sikat sa panahon natin ngayon, ano yung in or trending. But we need to stand for the truth. Second, what should be our response? No? Living for God. That's it. Yes, nobody is perfect, but the Lord Jesus called us to live a godly, a righteous, a holy lives before Him. Not to please men, not to please ourselves, but to please God. That our main reason kung bakit ginagawa po natin ang ginagawa po natin, because we want to please God. And we need to promote and be a testimony for righteousness. Yes, kahit konti lang, kahit tinatawanan, kahit hindi sikat, ang mamuhay, ang gumawa at ang magsalita patungkol sa katotohanan, magpatuloy lang tayo. Why? Because Jesus said, let your light
shine before men. We are called by God na maging asin at liwanag sa madilim na sistema ng mundong ito. Yes, palala na ng palala ang moralidad. Nawawala na ang takot sa Panginoon. Nawawala na ang respeto sa Diyos. At hindi na pinapakinggan kung ano ang kalooban ng Diyos sa panahon natin ngayon. But as a follower of God, as a believer of Jesus, manindigan po tayo, mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, at patuloy tayong magbigay ng testimony para sa kanyang kaluwalhatian. And then, na-mention po natin na ang mga prophecy patungkol sa gyera, no? Wars and global conflicts na makakarelate tayo sa panahon, especially for this past weeks, no? Days, no? Na ang mundo sa Middle East, no? May gyera, kumakaharap sa gyera, tensyon, tribes versus tribes, nation versus nation against nations. Mayroong threats, no? Nuclear. Mayroong threats day and night. Mayroong patayan, mayroong namamatay, mayroong pumapatay. And sinabi na yan ni Jesus Christ that in the last days, no, you will hear wars and rumors of wars, especially on the book of Matthew chapter 24. Dahil sa gera, nagmamahalan yung krudo, gasolina, magmamahalan yung bilihin, magmamahalan yung mga transportation. And what should our response as a believer, as a follower, no, of God? We need to pray. Prayer lang. Yes, given na yon na maging wise tayo, maging good steward tayo ng ating pera, maging mapaghanda po tayo. Pero the best response is to pray for peace. We pray for God's intervention. We pray for wisdom sa lahat ng leaders around the world. We pray for provision ng Panginoon na kahit nagmamahala na, tulungan niya tayong makasurvive, na pagpalain ng Diyos ang ating agriculture, pagpalain ng Diyos ang ating tourism, pagpalain ng Diyos. Ang mga ginagawa po natin, we should pray. Wala tayong magawa, hindi natin control ang utak ng mga leaders po natin, but we can pray for them. And then we need to trust God that He is still in control. Na ang pangyayaring ito ay hindi lang nangyari sa walang reason, kundi may reason talaga yan, may plano. No? That in the Bible, may dalawang espiritu na gumagalaw, espiritu ng kalaban ng Diyos, na maghahasik ng lagim, takot, ng gulo. But behind, mayroong power din ng Panginoon na naghahasik ng kapayapaan, righteousness, justice, na maisakatuparan ang sinabi ng Diyos sa napakaganda niyang plano, that He will say that He will come again. And we need to trust His plan. We need to trust His purpose. We need to trust His will. Let us study the Bible. Let us read His Word. Natutuo na ang mga propesiya. Maraming nagtatanong, ano yung mga signs na malapit na lang ang pagbalik ng Panginoon? That's why we need to trust His Word and overcome our fear by claiming His promise. Ano yung promise ng Panginoon? Kung hindi ka pa naligtas, wala ka pang relationship with God, pwede kang maligtas, pwede kang maging anak ng Diyos. Ano yung promise niya? Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
Kung anak ka na ng Panginoon, ano yung promise ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you. I am with you always. That's why our response in this current situation with wars, with conflicts, with violence is to pray and to trust God and to claim His promises. Kita po natin na kahit anong yaman, hindi tayo secured ng tao. Kahit anong technology, may human error talaga. Hindi 100%. That's why we need to work out our salvation. And then, in this current event, busy na yung mga tao. Busy. Walang time for God. Busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa paghanap buhay, Ang tawag diyan materialism and loving money more than God. Because our culture promotes wealth, success, position as the highest goals in life. Yun yung pinapromote, di ba? Kapag may power, kapag may money, may power. Kapag may money, may influence. Kapag may money, may kasikatan. Kapag may money, di ba? Lahat daw, Sabi nga ni Pablo kay Timothy, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ang pinag-uusapan po dito, hindi lang sa bag yung pera, Kundi sabi nila malita-malita, pero sabi nila hindi lang malita-malita yung bag, kundi kondo-kondo na pera, And this is the saddest situation we are in right now. So, what should our response as believer? Sabi nga ni Pablo, be content, pursue godliness. Kung ano yung provision, ano yung blessing, we should pursue godliness and contentment. Hindi tayo napapabayaan ng ating Panginoon. Let us continue exercise generosity. Na kapag may blessing, share your blessing. We are blessed to bless others. With all the materialistic mindset in our days, in our culture right now, we should be content, we should pursue godliness, we should practice generosity, and let us focus our heart, our mind sa treasures, na sinabi ng Panginoon, lay your treasures in heaven. Paano yun? It's more on spiritual things. Using material things para ma-achieve po natin, para magkaroon po tayo ng treasures in heaven. And how we do that? By using our material possessions na ang mga tao mapalapit sa Panginoon, na ang mga tao na nakikilala sa Panginoon ay maglilingkod sa Panginoon. Yung parang, di ba sabi nila, hindi naman natin madadala yung pera sa kamatayan or sa kalangitan. Pero paano nagkakaroon tayo ng treasures in heaven? Ang madala lang po natin sa kalangitan is yung buhay, yung kaluluwa. Buhay ng pamilya po natin, buhay ng kaibigan po natin, kaluluwa ng mga tao na nasa paligid po natin. And we can use our material things na magkaroon po tayo ng relationship. And by building relationship, we can share the truth, the Bible, the Word, that they will believe on God and they will serve God.
And that is our treasures in heaven. So, yun yung situation. Moral decline, conflicts, wars, violence, materialism. No? Nakakalungkot yun na yung iba hindi na makapagsimba dahil kulang, no? Or maybe naghahanap ng marami. No? So, that's our situation right now. Number 4 is yung pag-atake sa ating family. Our families are struggling right now. There's a lot of chaos, conflict sa loob ng pamilya. Broken relationship. Nagkakaroon ng annulment, nagkakaroon ng divorce, nagkakaroon ng lack of guidance sa mga anak, napapabayaan na yung mga anak. Bahala na lang. At yung nakakalungkot na gusto pang illegalize ang divorce. Tapos naiba na yung definition ng marriage sa panahon natin ngayon. Nakakalungkot. And how can we face that? We're struggling. There's a lot of conflict within the family. Broken relationship. But the Bible emphasizes that we need to be strong in the Lord. We need to be strong in our family. That we need to train our children in the ways of God. We need to focus. We need to educate. That there is a guideline. There is a command. There is a textbook that wherein we can live, and that is the Word of God. That's why, kung titingnan po natin, bakit tayo nagsisimba? Dahil hindi tayo perfect. Bakit tayo nagba-Bible study? Dahil hindi tayo perfect. Bakit kailangan natin ng Diyos? Bigyan natin ng panahon ang Diyos? Dahil hindi tayo perfect. That's why magsasuffer talaga yung family po natin, yung buhay po natin, if we will reject God in our family. Kung mas pahalagahan pa natin ang mga material na bagay kaysa sa mga spiritual na bagay sa loob ng ating pamilya. Napakaklaro po sa Biblia. Ang role ng husband, ang role ng wife, ang role ng mga anak. At kung hindi yan na i-emphasize, hindi yan nabibigyan ng pansin sa buhay natin, talagang magkakaroon ng family breakdown. But the good news, God can restore, God can redeem, God can save our family. He can bless our family. That our family, kahit hindi perfect, magkakaroon ng blessing that in our lives, no? Makapaglingkod tayo kasama ng ating pamilya. So as a believer and as a follower, we should strengthen our relationship as husband and wife, as parent. Please guide your children in the ways of God. Nakakalungkot man na minsan ang mga parents, makapag-sacrifice sa material na bagay pero hindi sila makapag-sacrifice sa spiritual na bagay. Tapos magrereklamo sila na napano ang kanilang mga anak because ang investment po natin nawala sa spiritual. Because we are spiritual being. And the only way na ma-fed at ma-strengthen yung ating spirituality is through God and His Word. That's why mga parents, have time sa inyong mga anak to read the Bible,
to discuss the Word of God as a sort of sharing, and then lead your children to God. Sa demand naman ng, sabi nila, mahal ng lahat. Maraming gastusin, maraming order, no? Na napagpalit na ang time. Nawawala na yung time. That's why no wonder na ganito yung pangyayari ngayon. Family breakdown. And we can be a blessing. We can be an example for our family. Nobody is perfect, but the Lord is there to help us. Another is yung current situation natin ngayon is yung spiritual apathy. Ang word dito is apathy, na nawawala na ng gana, no? Nalulos na yung interest sa mga katuruan ng Panginoon, sa disenyo at sa mga bagay na nilaan ng Panginoon. Even ang mga nakiklaim before na mga Christian, devoted, ay napapalayo na, no? Nanlamig na. The Bible warned, no, us that in the last days, many will fall away from the faith. Sabi nga ni Paul kay Timothy, in the later times, some will depart from the faith. And this is the situation right now. Maraming mga rason ang mga tao bakit hindi na sila sa Panginoon. Maybe may mga feelings, no? Negatively, may mga pains, may mga maraming reason. At nakikita po natin yan sa salita ng Diyos. But as a believer, as a follower of Christ, we should remain true and faithful. And we need to encourage one another that God is working, that God still is waiting, God is gracious, God is loving. And we need to continue to share the gospel and to preach His word. At patuloy po tayong magtiyaga. Sabi nga ni Jesus, go into all the world and preach the gospel. We should continue the mission of God. We should continue to evangelize, bringing people to Christ. We need to disciple them. We need to help them as we encourage, no, ourselves. Strengthen ourselves, no? People need the Lord, sabi nga ng isang kanta. At patuloy siyang nagbibigay po sa atin ng pagkakataon. Yes, maraming platform, maraming gifting, maraming opportunity, maraming mga nagagamit ang Panginoon para lang na maibahagi ang mga spiritual things, no? Especially these spiritual things was centered on the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. And then, as we look at our current situation, it seems na puro na lang problema, no? Troubled hearts, troubled lives, no? Troubled family, troubled situation. But despite of this reality, God in His Word offers hope. And we need to believe that God is good all the time. That God is still in control. That God is faithful and just to help us. So as we end sa ating mensahe sa hapong ito, maybe sa buhay na ito, may
mga discouragement, may mga bagay na nagpapatigas, nagpapalayo. At parang hindi na natin nafe-feel ang pangungusap ng Diyos based sa current situation natin ngayon. Although parang hindi na tayo na-challenge to live a holy life. Hindi na tayo naniniwala sa gospel. And it seems loving others ay napakabigat. At yung katotohanan ay wala ng pangil, no? That we are experiencing uncertain times sa buhay na ito. But you know what, mga kaibigan, mga kababayan, if we will believe on the Lord Jesus Christ, we will have this confidence, katulad ni Pablo, that He who began a good work in you, He will accomplish it. He will fulfill it until the day of Jesus Christ. At marami pa siyang mga statement na sinabi sa Philippians na for me to live is Christ and to die is gain. This confidence and hope that is in Christ Jesus help us to respond with clarity, with courage, with all the wars, conflicts, with all the economic struggles, with all the disasters, with all the moral confusions in our society, with all the questions. Maraming expression na, what in the world? Ano na ba yung nangyayari? Parang ang gulo na, no? With all the challenges, we can trust God. And we can continue to follow Him. And this is the promise of God. Sa lahat ng gustong kumilala sa Kanya. At ito po ang panghahawakan po natin hanggang sa pagbalik niya muli. Maybe may mga bagay, may mga sitwasyon na hindi man malaki, pero natitinag yung ating buhay. Yes, gusto ng kalaban na mawala po tayo, na i-question po natin ang Diyos. Gusto ng kalaban na mawala po tayo sa pananampalataya. Gusto ng Diyos na maging bitter tayo. Gusto ng kalaban na magkaroon po tayo ng rebellious heart. But on the other side, may mga uncomfortable situation, may mga current situation na nagagamit ng Lord for you to know Him, for you to feel the loving hands, the loving heart of God. Bakit hindi mo hayaan na mangusap ang Diyos? Bakit hindi mo isuko yung buhay mo sa Kanya? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon na kilalanin sa Jesus, ang Diyos ng Biblia? Na siya yung Diyos na nagkatawang tao, siya yung Diyos na ibinigay ang lahat. Na nung nagkatawang tao siya, He lived a perfect life, He died on the cross for our sin, and on the third day He rose again. And after He rose again, He said, I will come again. And while waiting for Him, you need to surrender your life to me. You need to believe on me. You need to accept me as your Lord and personal Savior. Bakit hindi mo gawin ang mga sinabi ng Panginoon? Bakit hindi mo isuko yung buhay mo sa Kanya? So as we end, yes, it's hard without God. It's hard to face the reality of life. Without God, it is impossible for us to survive. Yes, without God, we can do nothing. But because of God, we have all the reason to respond
properly. So, mga kaibigan, sana i-consider po natin ang Panginoon sa buhay na ito. Hindi natin kontrol ang mga sitwasyon, but may Diyos po tayo na nakakaalam at nakikialam at kaya niyang tulungan tayo kung ano man ang current situation na kinakaharap po nating lahat. So purihin ang Panginoon sa oras na ito at sana yung panalangin po natin na patuloy po tayong mabigyan ng pagkakataon na masilayan po natin ang kanyang kagandahan. So bago tayo mag-close, no, may gusto lang tayong batiin ang ating ninang dyan, no, sa Mambusaw Capiz, no, si Ninang Lalaine, no, Miss Timber, good afternoon sa inyo din. May the Lord continue to bless you. And kay Nang Jessica, no, dyan lang sa malapit, no, sa MRF. Oh, good afternoon. And then sa ating kaibigan from Davao, no, Pastor Boy, Pastor Ray Chespa, good afternoon. And also sa ating teammate, no, kaibigan, si Engineer Paul, no, Sato, good afternoon. And then sa kay Ami Joy, no, dyan sa Diniwid, magandang hapon. From Zamboanga, no, with love, no. Binabati natin ng magandang hapon si Manong Ben, no, Agusihos. And then also sa ating kaibigan dyan sa Gimara, sa ating kaklase, no, na si Maricel, no. Good afternoon, Cel, sa inyo dyan. Maging sa ating kaibigan, no, partner in the ministry, Brother Christian ng Ibisan, no, sa Riverside. Good afternoon. And muli, no, purihin ang Diyos at magandang hapon sa lahat ng nanunood at nakikinig. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po natin mararanasan. So, let us close in prayer. Father in heaven, once again, we would like to thank you for being our God, who sees everything, who controls everything, who owns everything. And at the end of the day, you will win and you will take us to heaven. And because of your mercy and grace, marami ka pang gustong iligtas. At ang aming dalangin na sana, Lord, lahat may iligtas mo. Marami ka pang mapakiusapan, Panginoon. Maraming taong magsisi, maraming taong kikilala sa inyo, at maraming mga tagapaglingkod na magpipreach ng gospel on the streets, online, maging sa family, maging sa community. Lord, we pray na sana magpatuloy po ang revival na nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar. That Jesus will be known sa lahat po, especially sa bansang Pilipinas, Panginoon. That through this movement, through your movements, Lord, maraming bumalik loob, maraming lalapit sa inyo, maraming hihingi ng tulong, Panginoon, hihingi ng tawad, Panginoon, because we are saved only by your grace and mercy. And today, Father, I pray for your blessing upon this radio station. Sa management, I pray for blessing, maging sa ownership, Lord, maging sa mga kapatiran po namin na gumagawa din ng gawain nyo. Patuloy nyo po silang pagpalain. And this afternoon, Lord, we give you honor and glory, for in Christ's name we pray. Amen.